sumuko ka na! Self-defense. Hello guys, isang magandang araw po sa inyo. Ngayon ay tatalakayin po natin ang patungkol sa self-defense. Isang kataga na madalas binabanggit ng isang akusado bilang depensa niya sa krimen na kanyang nagawa, lalo na sa physical injury o kaya sa pagpatay. Ayan. Totoo man o hindi, ang salitang self-defense o ipinagtanggol mo lang ang iyong sarili, ito ay dadaan muna sa paglilitis bago magkaroon ng hustisya. Ibig sabihin, lalabo muna ito bago lilinaw. Ayan. At habang pinoproseso ang kaso sa hukuman, madalas inaabot ito ng 5 hanggang 10 taon na trial. At sa panahong yun, pansamantalang ikukulong ka muna ng husgado. Ayan. Sir, paano naman kung bandang huli, not guilty pala ang hatol ng husgado? Paano naman yung kanyang ipinangulong? Mayroon bang babalik sa kanya o mapapala sa paglaya niya? Wala idol, tiway lang sa gobyerno. Maliban lamang kung mag-file ka ng counter charge doon sa mga complainant na naghabla sa'yo. Para makabawi ka emotionally, psychologically at kung ano-ano pang mga danyos na pwede mo i-claim doon sa nagpakulong sa'yo. Ayan. Malaki talaga ang perwisyo kapag nasangkot ka sa isang kaso. Dahil sa paglaya mo, malamang hindi ka nakilala ng alaga mong aso. At si pari mo na ang bago niyang amo. Ayan. Kaya idol, kunting ingat lang. Dahil dito sa atin, kahit complete self-defense ka pa, kung wala kang pera, para ka na rin hinatulan ng husgado dahil sa bagal ng proseso. Dahil hindi lang naman ikaw ang binibigyan ng serbisyo ng husgado. Ang logic kasi dyan idol ay ganito. Kapag minadali mo ang kaso at naging guilty ka, sisisihin mo naman ngayon ang husgado dahil minadali ang kaso. At kapag acquitted ka naman, bubuelta naman ngayon ang mga complainant doon sa husgado at sasabihin, nagkaroon ng hukus-pokus doon sa kaso. Yan ang naging dahilan kaya ang mga kaso tumatagal sa husgado dahil kailangan pag-aralan nila ng mabuti ito. Pero tika muna, punta muna tayo sa self-defense o justifying circumstances under Article 11 of the Revised Penal Code na nagsasabi, the following do not incur any criminal liability. Number 1, anyone who acts in defense of his person or right, provided that the following circumstances concur. First is unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And last, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pag-usapan muna natin ang self-defense. Dito na una mapapansin natin ang defense of his person or right. Ibig sabihin, hindi lang para sa tao ang batas na ito, kundi sa mga karapatan natin sa ating mga property at kung ano-ano pa na mga karapatan na ibinibigay ng ating saligang batas. First requisite of self-defense is unlawful aggression. Ano nga ba ito? Ito ay actual assault upon a person or threat to inflict real injury, a peril to one's life, at hindi dapat ito intimidating in character. For example, bigla ka na lang sinaksak ng biktima na walang kadahi-dahilan at mismo sa oras na yon, nasalag mo at napatay mo ang biktima. Ayan, natural lang na ipagtanggol mo ang iyong sarili kaya mo siya napatay. Pero kung mayroong time interval o pinalipas mo pa ang ilang minuto, wala nang self-defense doon kasi pinalano mo na. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Meaning, katanggap-tanggap ba ang iyong pamamaraan sa pag-atake? Or there was a necessity of the course of action taken. Ayan. Meaning to say, dapat ba na barilin mo ang isang tao kung susuntukin ka lang naman ito? And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Meaning, hindi ka naghahamon o hindi mo hinahamon ang biktima. Pero kapag sinabi mo na bumaba ka dyan sa bahay mo, halika rito at magpatayan tayo, at bumaba nga at lumapit ang biktima at napatay mo siya, siya, hindi ka makaklaim ng self-defense kasi hinamon mo siya. Sir, paano naman sa rape? Mayroon bang self-defense sa rape? Mayroon din idol. Kapag napatay ng biktima, ang rapist, yan, pwede niyang sabihin na self-defense. Pero kung rapist ang pumatay ng biktima, malamang dalawa ang magiging kaso niya. Rape with homicide o kaya rape with murder. Yan.